paano ba i-identify yung akma na PE or poundage doon sa inyong reels. So sa pagsukat o paghahanap ng sukat ng line ninyo, ang ideal na tignan ay yung PE ratings. Kasi ang PE ratings, hindi nagbabago ang diameter. It's always the same. Ideally, hindi dapat ginagamit panukat yung poundage. Kung ato pa. Okay. Morning goods mga kaibigan. Morning goods. So live tayo, no? So, bakit ba tayo nag-live? No? Simple lang ang dahilan kasi meron tayong dumating na goodies from, siyempre, saan pa ba? Fishing Villa, Tackle and Outdoor. Ayan. Dilim ah. Ayan o. Ayan. So, live tayo sa TikTok, Facebook, pati YouTube. Oh, sorry. Baka ganyan. Anyway, maraming salamat sa mga bagong dating. Yun. So again, live tayo, no, para mag-unboxing at saka mag-share ng konting nalalaman ko tungkol sa fishing lines. Pero bago yun, basahin muna natin yung nakasulat sa ating mystery box. Ayan. So sabi dito, Sam, your fishing adventures require reliable fishing lines. Here are your go-to lines. So, here are your go-to lines. Best regards, Aso and FV, Fishing Villa. Yan. So, maraming salamat, Sir Bogs. Fishing Villa family, no? Sa goodies natin for this season. Hindi talaga ako bumibili ng mga lines na hindi ko pa o wala akong masyadong idea, no? Kaya yung ating tawag na to, yung ating ginagamit ay villain or house para ng Fishing Villa. But this time, kailangan nating mag-upgrade, no? Itong Aso line. Right, so buksan na natin. Simulan natin dito sa ating silyado ng stick, Fishing Villa. Okay. Alright. Yun. So pag tingin mo meron ka agad aso. So sa Tagalog, ang aso ay dog. Aso. Pero dito iba, line. Okay. Tara. So meron tayong tatlo, no? Ayun o. Dalawang braid line, isang leader. Yan. So kung titignan natin, okay, unahin natin ito kasi malaki. Invisible Pink, 100% fluorocarbon. Breaking strength, 21 kilograms or 46.3 pounds. Length, 30 meters or 33 yards. Ang kanyang millimeter is 0.60. Ayan. Aso fishing line. Invisible Pink. So, bakit? Okay. Yung kanyang linya ay kulay pink. Nice. Teka natin. Curious ako bigla. Pink nga, Pink. Pinkish nga siya. So, bakit? Bakit pink? So, explain natin mamaya. May science dyan, mga kaibigan. Sige, unahin na natin itong leader siguro i-explain, So, bakit pink, no? Or fluorocarbon. Normally, mga kaibigan, ang tugtungan ng ating... bumili na ako ng mahiwagang... meron na tayong pang sulat-sulat. Okay. So, mga kaibigan, normally, pag gumagamit tayo ng rod and reel, no? Meron tayong braid line. Madalas meron tayong braid line. Meron tayong leader line. So, ang ating braid line, madalas nilalagyan natin yan ng leader. Connected siya
ng FG nut. So ano ba ang purpose ng ating leader at saka ng braid, no? Simple lang naman. Ito kasing braid line, no? Colorful siya, 'di ba? So nakikita yung, kumbaga visible siya sa ilalim ng tubig. Madali siya makita. Whereas kapag gumamit tayo ng leader line, which is normally clear or fluorocarbon or monocarbon, but in my case, I'm using fluorocarbon para maging invisible siya. So, may pambura rin yan. Ito mangyayari mga kaibigan. Imagine, ito yung iyong braid line. No? Kung doon na nagkas ka. So, andito yung tugtungan ng iyong leader. No? Andito. Sa mata ng isda, andito yung lure mo. Yan, lure. Diba? Ito, invisible na yan. Itong line na yan. Kasi nga, invisible, clear siya. No? However, may mga technology kasi ngayon na lumalabas. Kagaya nitong ASO. Yan. Meron, ang leader natin ngayon, invisible pink. So ano ba yung sabihin nun? Kung nakikita niyo yung mga pinopost ko sa yellow sa blue app, yung first color kasi na nawawala sa tubig ay red, no? It's always red. Kaya palalim ng palalim, kung mayroong red color dyan, yan ang una mag-vanish. Ngayon, ano ba yung malapit na kulay sa red? Diba kapag pinusyawan mo yung red, ang magiging kulay niya is pink. Diba? Pag pinano mo yung red, pag pinahina mo. Ngayon, bakit siya nilagay sa leader? Diba? Okay. Ito ang science niyan mga kaibigan. Yung leader kasi, diba clear siya. Kapag ka nagkaroon siya ng gas-gas, for example, pag nag-jig ka or nagpa-popping ka, tumatama yun sa mga bato, tumatama sa side ng bangka. So, nagkakaroon ng mga scratches. Ang nangyayari, nagiging visible na siya ngayon. Ngayon, nagkaroon ng study, nagkaroon ng research and development, yung ASO, na ang pinaka-effective talaga na kulay pagdating sa leader ay pink. Anong reason nun? Kung sakali man na magasgasan yung leader mo, ay may tatago pa rin niya yung invisible pa rin siya actually. Magiging invisible pa rin siya sa paningin ng isda kasi dahil sa color pink niya na tone. Ibig sabihin, hindi mako-compromise yung invisibility mo. So, yung presentation mo sa jig ay from braid line and then invisible line and then yung jig. So, ganun yung kanyang epekto, no? Anyway, yun nga. Ang pinaka-reason na, no, itong technology na to ng invisible pink na to, if magasgas yung leader mo, nagkakaroon or nawawala yung pagiging invisible ng leader dahil nga sa mga gasgas, dahil sa mga shadows na nakikreate niya kapag tinatama ng liwanag. Whereas, kung ikaw ay naka-pink leader, kagaya ito, invisible pink, ayan, na-hide niya. Abrasion, no? Na-hide niya yung leader mo. So, maintain siya na ganun, no? So, yun ang ikinaganda ng invisible pink. Also, mga kaibigan, yung ASO kasi, yung ASO brand is an Italian brand. Although, it is made in Japan. Okay? Mamaya, i-touch up natin yung ating braid line. Basta dito muna tayo sa leader. So, ngayon mga kaibigan, yung ating ASO line, no? First time natin itong gagamitin. Ngayon, punta tayo dito. Meron tayong dalawang braid line from ASO at Fishing Villa, no? So, hindi ko pa din alam kung ano yung difference nito. Teka, silipin natin. Check natin na. So, ASO mga kaibigan, uulitin ko. It's an Italian brand made in Japan. Nakalagay naman ito. Hindi naman nila pinagkakain. X8. No? Multicolor siya. Okay, so yan o. Touch natin. So, plus. And diba? I think pareho lang. B3.
2.5. Oh. Okay. So, ayun, okay. Grabe, oh. Nipis, oh. So, magkaiba pala sila, mga kaibigan. Akala ko pareho lang. Okay. PE lightweight. Okay. So, ito mga kaibigan, ha. Pareho silang aso. From aso. And then, X8 na PE light game. Ngayon, magkaiba sila pagdating sa PE ratings at sa haba. Itong isa ay 600 meters na PE 2.5. Yan, ito, PE 2.5. Okay, so technically, ito yung ating pang-jigging. Ito yung ilalagay natin sa ating Osea jigger. Whereas, itong isa ay PE3. PE3, yan. 300 meters, 50 pounds. So, saktong-sakto sa ating Shimano Zaragoza. Okay, may idea na ako kung ilang poundage na ito. Grabe, nipis ha. So mga kaibigan, dito sa ating mga braid lines, no? May tanong ako. Tanong daw, ano yan? Boss Hotel, naka-live yung pala yung idol ko. Uy, morning goods. Awiwit. Omsim. Oo nga eh. Kuy Sam, may tanong lang po ako. Ano po magandang line? Pag newbie, braided or nylon? Depende yan bro kung ano ang game mo, no? Kung nagla-live bait ka, or kaya pagka pulunan ng gamit mo, nylon ka na lang. Pero kung gusto mo yung may mga casting, kaya mga ginagawa namin, gumamit ka ng braid line. Saan na ba tayo? Ayun, yun. Balik natin dito sa ano. So dito walang nakalagay yung poundage. So first time kong makakita nun. Ngayon tinignan ko dito, 40 pounds ang kanyang breaking point. So 40 pounds times 2 para malaman natin kung ilang pounds siya. And that is 80 pounds ang kanyang 80 pounds ang kanyang breaking strength. Pero ang liit. Parang nasa 30 yung normal na ginagamit ng leader. Yung mga Hinotsu Strong Flex. Parang 30 pounds ka lang eh. Pero ito ang liit-liit niya. Ngayon, ano ko ba nalaman? Kinumpare ko lang dito sa dito sa sa ating braid lines, no? So 20.4 kilograms, 45 pounds. Tapos 50 pounds, 22.68. Ngayon, ito kasi yung common na nagiging problem. Paano ba i-identify yung akma na PE or poundage doon sa inyong reels, no? So, explain natin, ano? Okay. Drawing tayo, ha? Drawing tayo. Actually, tatlo to eh. PE, toughness, at saka soul, ano ba isa? Soulfulness ba yun? Kasi kunwari, PE na lang. PE, toughness, softness. Okay. Yan yun na yung aking lettering. Ang pangit. So, PE, mga kaibigan, it always corresponds to sa diameter. Yan, diameter ha. Yan yung kanyang laki or yung bilog. Kung gaano kanipis, gaano kakapal yung inyong inyong mga lines. Tapos, in toughness, yung kanyang breaking strength. Siyempre. Ngayon, sa softness naman, hindi ko alam kung tama yung term ko kung softness ba, pero parang it sounds like soulfulness ba yun? Anyway, ang importante lang naman dito, mga kaibigan, pinakamadaling tandaan, yung coating niya. Kaya pansinin nyo yan sa mga bagong braid line, pag hinawakan nyo, madulas, para medyo oily. So ito yon nagko-coat sa kanya. Yung toughness naman, ito yung kung makikita ninyo sa inyong mga braid line, nakalagay dyan yung 40 pounds, 50 pounds, 60 pounds. So yun yung kanyang breaking strength, no? Pag umabot ng ganong poundage yung inyong line,
most likely, hanggang doon na lang yung kanyang limit. No? So, yan. Ngayon, PE. PE, yung kanyang sukat, yung laki. No? Ngayon, ano ba yung tinitignan natin kapag namimili tayo ng line? Okay. Rule of thumb, ano ba ang fishing style ninyo? Kayo ba ay mag-jig? Kayo ba ay magka-casting? Diba? So, kailangan nyo i-identify, no? Para maging tama yung inyong setup. Okay, for example, sa PE muna tayo. PE. PE, sabi ko nga kanina, corresponds to the diameter of your braid line. PE rating is standard. No? So, meron tayong 1, 2, 2.5. Ito, pwede rin 1, 1.5, 3, and so on. Lahat ng brands, merong PE rating. Yan yung sukat. No? Ngayon, saan ba nagkakaiba? Yung poundage. Hindi ibig sabihin na PE1 sa brand na ito, siya ay 10 pounds. Kasi sa iba, yung PE1 pwedeng below, pwedeng 8 pounds lang. Or higher. Yung breaking point, no? Pwedeng 12 pounds. Okay? So sa pagsukat o paghahanap ng sukat ng line ninyo, ang ideal na tignan ay yung PE ratings. Kasi ang PE ratings, hindi nagbabago ang diameter. It's always the same. Yun nga lang, piece-to-piece basis pagdating sa breaking point, yung poundage, yung tawag nito? Yung breaking point nga. So for example, lahat ito, o kunwari ito ha, brand A, B. So, dalawa lang. Kasi dalawa pala yung nagagamit kong dalawang type pala na nagagamit kong line, no? So, brand A, PE, sabi natin PE 2.5. 2.5, no? Si brand A, siya ay 45 pounds. Pero si brand B, ano lang, 30 pounds lang. Okay. Ano yung sabihin nun, mga kaibigan? So, diameter-wise, pareho lang naman sila. Pareho sila ng taba o ng nipis ng line. Pero, magkaiba sila ng breaking point. Yung isa, 45 pounds. Yung isa, 30 pounds. Yan. Common to sa mga yung i-compare natin kasi dalawang brand pa lang, dalawang bansa pa lang naman yung nagamitan ko ng ganito. For example, always mas manipis ang mga Japan braid. Mas makapal yung China braid. So, sa PE ratings ng both PE 2.5, si Japan braid, ang kanyang breaking point ay nasa 45 pounds. In our case, ito yung aso. Yung aso na braid. Whereas, sa Chinese brand, ng mga si PE 2.5, ang kanyang breaking point is 30 pounds lang. Ngayon, para kung gusto mo ng breaking point na 40 pounds, magpi-PE 3 ka na. Para ma-compensate mo yung breaking point ng poundage mo, PE 3. So, yun mga kaibigan. Malinaw ba? So, bakit ganon? Bakit importante yan? Okay. Yan. Habang binubura, yung aso kasi mga kaibigan, although Italian brand siya ay made in Japan. So, manipis yan. Manipis talaga yan. Wala tayong duda sa kanyang nipis. No? At sa Europe, siya ang number 1
choice ng mga anglers doon. So siya ang laging ginagamit. Okay? Kaya popular siya sa Europe, no? At maging sa US, pero Europe talaga mostly. Okay. Explain natin bakit kailangan natin i-consider lagi yung kapal ng ating braid, no? For example, ito ka, ayan, dagat yan, nag-jig ka. Dagat to, boat, yan, boat. Okay, so ito yung rod, and then your line. Okay. Ang gamit mo ay aso na, ito, kunwari ito PE 2.5. So manipis siya manipis, pero mataas ang poundage, 45 pounds. Ngayon, ang agos mo, papunta dito. Ayan. Mga kaibigan, pag nag-jig tayo, hindi naman talaga straight yan. It's always, kung saan yung agos, always, may curve yan. Yung ganyan, no? Yan. Ito yung jig. Why? Because of nung tinatawag natin na drag. So, the thicker your line is, the more drag na magkakaroon ka. Yan. So, kung mag-jig ka, na ang gamit mo ay PE5, malamang ganito ang itsura ng line mo. Pero, kung ang jigging mo nasa PE 2.5 ka lang, manipis ka, pero mataas yung breaking point, yung poundage, nandito ka. So, alin sa tatlo o alin sa mga yan ang makakapag-jig ka ng maayos? Of course, less drag, mas maganda yung presentation ng jig natin. Okay? Nagigets ba? Ulitin natin, ha? Pare, nag-drop ka, gamit mo PE 2.5, no? So, ganito yan. Okay. Ngayon, kung i-compare mo siya sa mas makapal na PE ratings, syempre, the higher the PE ratings is, the thicker your line is. Ayan. Okay? So, mas malaki siya. Okay? Ngayon, kapag nag-jig ka na, or yung agos nandito, automatic, because of makapal nga yung iyong line, itutulak ng current yung line mo sa direction kung saan papunta yung agos. So ending, either yung line mo susukot sa ilalim, or kung ang agos naman papunta dito, madali siyang magiging sampayan. Yun yung reason bakit pumipili tayo ng naaayon na PA rating sa ating mga lines. Kasi gusto natin, as much as possible, maging vertical yung ating jigging line. Yan. So, kung vertical kasi yan, as much as possible nga, mas madali yung play ng ating jig. So, pwedeng pa ganyan, ganyan. And the more chances of bites or catch na makukuha natin. Ngayon mga kaibigan, always remember na yung fishing, itong ginagawa natin is physics, is math. Your rod should correspond doon sa iyong line, no? Kasi if mismatch yung setup mo, nire-rely mo lang yung fishing mo sa swerte. So, kung halimbawa may kumagat sa iyong halimaw or monster fish, pero dahil nga nag-mismatch ka, ano yun? Idadaan mo lang sa swerte kung mailalad mo o hindi. Whereas, nakabalanse yung rod mo sa reel mo at sa line mo, is purely physics, mga kaibigan. Kung magiging komportable yung fight mo dun sa isda, mas mataas yung chance na ma-land mo yung isda. Okay. I hope clear yan, mga kaibigan. So, ano pa ba? Ano bang kahalagahan ng leader, no? Sa jigging. So, yun yung totoo. Kung ikakonect na natin itong invisible pink na to. Normally, mga kaibigan, sabihin ko nga, no? I-explain na lang din natin. Meron, ang common kasi na nakikita natin, no? Yung fluorocarbon and monocarbon. Sige. Fluoro
and mono. Okay. So, fluorocarbon, mga kaibigan, ang tandaan lang natin dito sa dalawa, between fluoro and mono, fluoro, lumulubog. It sinks. Mono, it floats. Lutang. Okay? So, ano ang ideal gamitin sa jigging? Well, no-brainer yun. Dapat fluoro. Kasi, ang gusto nga natin, palubugin yung ating leader at makarating yung jig natin sa pinaka-bottom hanggat maaari sa pinakamabilis na paraan. So, ideally, gumamit ka ng fluoro. Also, mas matibay yung fluoro compared sa mono. No? So, yon. Kaya, kapag naglagay ka ng leader, ayan, meron kang parang invisible layer na line before your jig. So, yung presentation na meron ka dito, madideceive mo yung target na isda mo na parang normal na isda lang na naghihikahos yung iyong jig, no? So, the better chances na magkakaroon ka ng huli. So, yun lang mga kaibigan. Okay. Ngayon, sa bagong technology ng ASO, ayan, ginawa nilang pink, no? So, yung reflection nito, kapag nagasgas siya, mas madali na lang siyang mas mamamask niya yung presence ng fluoro na parang walang nangyari. So yun yung advantage nito. Tsaka kanina hinawakan ko, grabe ang nipis mga kaibigan. Parang hindi leader yung hawak ko. Although hindi naman ito yung first time na gumamit ako ng Japan braid. No. Pero ito yung I think one of hindi ko alam yung price point pero isa to sa mga sulit na purchase kung sakaling kukuha ka, no? Tapos ang nipis, oh. So multicolor, merong green, red, pink, and blue. Kaya nabanggit ko kanina, sinasama na nila yung color pink pagdating sa line-up, no? Kasi nga ang pinakamabilis na nagbavanish sa ilalim ng tubig ay color red. Kung gagawin mo pang pink, mas lighter siya, edi mas lalong mas madali siyang mag-vanish. No? So P2.5, 0.26 mm, grabing nipis. Kasi 600 meters, or convert mo natin sa poundage, ang kanyang breaking point ay 45 pounds or 20 kilos. No? So kailangan mo ng 20 kilos worth of strength bago mo siya maputol. Hindi mabali maputol. So ganun siya katindi. Ayan. So basahin natin. High density Japanese fibers that combined with advanced braiding, coating, and color technologies make the line rounder, smoother, stronger, and more resistant to abrasion. Great choice in all fishing situations thanks to the overall features which allow anglers to perform better and more easy. So 8 times siya. Okay. So ito namang isa, kakabit natin sa ating Shimano Saragosa for our popping game. Ayan. So ganun din, multicolor din siya. Green, green. I think may white eh. Parang may ano pa doon, no? May white, green, red, pink, and blue, no? Tapos sa pagbabasa-basa ko, no? May mga yung color ko din kasi, yung color ng braid, no? Meron niya corresponding line. Corresponding length. One color normally is 10 meters. So kung dun masusukat mo, kung nag-drop ka, mabilang mo kung ilang kulay yung bumagsak. So malalaman mo, ideally, kung nasaang depth ka. So magkaka-idea ka anong species ang meron doon. Upgrade na po ba yung aso ng upgrade? Na po ba yung aso ng line? Yes, bro. Actually, malaki yung jump nito, no? Sa ginagamit ko ng Villain. Although Villain is good,
no? Let's make that clear. Villain is good. Wala ako naging problem sa kanya. Actually, hanggang ngayon, gamit ko pa rin yung Villain. 2 years na. Lahat ng reel ko, Villain ang nakalagay. From Shimano Ossia Jigger, from Shimano Zaragoza, yung 6000 series, yung ating Shimano FX 3000, Shimano din yun, Villain din yun. Tapos yung ating Shimano FX 1000, Villain din na nakalagay doon na 6 pounds. Wala tayong naging problem sa kanya. Goods na goods tayo dyan. Ngayon, nagpadala si Aso, si Fishing Villa, ng goodies para subukan natin. Ano? Kasi nga, kagaya na explain ko, PE, yung PE ratings is always standard. Pare-pareho talaga siya. Yung diameter niya, iisa lang yan. Nagkakatalo na lang sa poundage. Kung naabutan nyo kanina yung dinidiscuss ko, yung PE 2.5, merong mas mataas na poundage sa ganitong brand. For example, sa Aso, 40 pounds siya. Sa iba, yung PE 2.5, 30 pounds pa lang. So, kung ang habol mo, yung mataas na breaking point, so yun, kailangan mo rin i-consider ano ba yung gagamitin mong brand or yung made. Kasi normally mga kaibigan, ito na-observe ko lang ha, Chinese made braid lines, mas makapal talaga sila. Kahit ang PE ratings natin ay PE 2.5, mababa yung poundage, yung breaking point. Kaya ideally hindi dapat ginagamit panukat yung poundage. Kung ang habol mo ay halimbawa, mag-jig ka, gusto mo ng 600 meters na braid line, ang gusto mong mailagay dun sa reel mo, hindi dapat poundage ang isukat mo. Ang dapat mong isukat, yung PE ratings. Kasi yun yung diameter na magkakasya. Nakalagay naman yan dun sa for example sa case ko, yung ating Shimano Ossia Jigger. Kapag naglagay ako ng PE 2.5, magkakasya ang 600 meters. Pero pag naglagay ako ng PE 3, 500 lang. So, ganun dapat. Ngayon, makakompromise mo doon yung breaking point, yung poundage. Kasi nga, nakadepende ka sa brand na gagamitin mo. So, in this case, Aso, mataas yung breaking point, pero manipis. PE 2.5 is already 45 pounds na. Almost 50 pounds of breaking point. Diba? Yun. Tanong ko lang, sir, ilang meters ang haba ng leader line kung idudugtong sa braid line? It depends, brother. John Chris 02. If jigging ang ginagamit ko, actually, tinatansya ko lang 3 dipa. 2 hanggang 3 dipa ang haba. Pero pag casting, mga kaibigan, ganito lang. Arms length, half ng arm span ko yung ginagamit ko. Kasi gusto ko mas smooth yung flow pag nagkakast ako. So, yun nga. Isa pang advantage ng Aso, mga kaibigan, dahil sa kanyang nipis, mas mahaba yung magiging casting distance mo. No? Unlike sa iba na makapal, mas mabigat. So, ganun naman the thicker, it's heavier. The thinner, it's lighter. Diba? But, always keep in mind, yun nga, yung poundage, yung breaking point, nagva-vary, depende kung anong brand. Okay? So, always keep that in mind. Isa pang advantage, kung bibigay ako ng example, no? Alam ko na gawin ko na kanina, pero ulitin natin. Kunwari, imagine nag-jig ka. Yan. Ito yung boat. Oh, ganda. Good, yan. So, andito ka, di ba? Okay. Ngayon, if manipis ang iyong jigging line, ang iyong braid line, fishing rod, ang agos ay magulo. Meron sa baba, meron dito. Okay? Dahil manipis ang iyong braid line, pag nag-drop ka dyan, yan, mas yung drag mas makokontrol mo. Whereas kapag makapal, automatic andito na kaagad yan. Pagdating dito ganun na kaagad yan. So parang yan yung parang ang bigat-bigat i-jig kahit ang babaw naman. Pero dahil yun sa agos, no, mga kaibigan. So yun yung advantage kung gumagamit tayo ng topper. Okay? Fishing kasi
ano siya eh, kailangan mo rin talagang paggastusan. So, the more na ginagamit mo yung proper na setup, no, mas na-enjoy mo yung game. Okay. So, kung babasahin natin yung kung babasahin natin yung features ng ASO. So, ang line type niya, sabi niya 8-ply braid. So, sabihin, eto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na pinag-cross-cross para maging isang line. So, isang straight na siya. So, ganun siya karami, no? Imagine kung gano'n kanipis yan. Ngayon, ideal for real, no? For real use siya. Tapos, features niya, high vibration. Ibig sabihin, kahit magasgas siya, mga kaibigan, kaya niyang i-withstand yun. Siguro hindi naman totally lahat ng pagkakataon, no? Pag malala talaga. Pero, kaya niya. Meron siyang protection. Tapos, high quality and then smooth casting, no? Pag magkakast ka. Ayan na nga. So, every color is 10 meters. Andito siya. So, dami pala ditong brand, no? Tinignan ko kasi yung website ng ASO eh. Kung ano pa makikita nating information tungkol sa kanya. Kasi to be honest mga kaibigan, no? Matagal na panahon na ang gamit ko ay Vileb. So, by the way, available pala to sa Fishing Villa, ha? So, ano ba ang advantage, no? Ng paggamit ng mga ganitong setup? Marami mga kaibigan, pinakaano dyan, mas may enjoy nyo yung game, mas exciting. So kung agatan kayo ng malalaking isda, makakaya ninyong labanan. Again, yun nga, kung gusto nyo ng maraming mailagay sa inyong reel, better to look at nung PE rating. Kasi yun yung diameter ng kakasya. Mababasa niya yung sarili kung anong PE rating yun. Halimbawa, ito pala meron, no? Ayan, PE number. Kapag nag-PE 3 ako, meron akong 300 meters na may ilalagay. Check nyo yung mga boxes ninyo sa mga reels para makita nyo yung yung limit or yung ideal. Wala po ba times 8 na 8 pounds na billion tag? Yun ang hindi ako sure bro kung meron. Ang gamit ko kasi 6 pounds lang. Hindi ko na rin maalala kung 8x ba yun or 4x. Kung wala na mga kaibigan, maraming salamat sa ating 21 viewers. Kanina umabot tayo ng 26 ata. I think the highest viewers na meron ako. Salamat. Ayun. By the way, bago ko pa alam, iniimbitahan ko pala yung mga nanonood sa atin ngayon na open pa rin yung ating Balatok Expedition for next year. No? Pag gusto nyo sumali, message nyo lang ako. Bibigyan ko kayo ng sign-up form. Tapos, kung gusto nyo malaman yung detalye tungkol doon, sige, banggitin ko, i-message na lang ako, banggitin ko yung presyo. Tsaka yung mga kailangan, no? So, that's a 5-day offshore jigging expedition. Talagang wala kayong ibang gagawin kundi mag-jig, patulog, kumain, mag-jig. Ayun lang. Kung gusto nyo manood ng sunset everyday, wala ang problema. It's up to you, no? So, available yung ating mga videos, yung ating mga highlight sa ating Red app. So, check nyo na lang doon. Alright, mga kaibigan. So, kung wala na, mga kaibigan, I hope may natutunan kayo sa ginawa ko kanina. Sa mga drawing ko. Maybe next time, gawa tayo ng mas in-depth explanation sa pag-compute ng ating or sa ating tawag nito sa pagpili ng ating braid line sa ating jigging trip, no? Kasi yun nga, nagba-vary yung ating game, yung ating jigging experience, depende sa kung anong gamit natin. So for this season, mga kaibigan, malapit na magpalit ng season, no? From Habagat to Amihan, I think less than a month. May isang buwan pa pala kasi may August pa. Hanggang September, mid-September. So, sana matest natin kaagad itong ASO fishing line. Okay, kung wala na mga kaibigan, salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panonood.
Hanggang sa muli, morning goods!